Kamusta sa lahat? May mga bagong paraan ng pagtatayo na hindi na kailangan ng kasanayan bilang karpintero, mason o welder. Sa totoo, hindi mo na kailangan ng plasterer. Ang mga nakapagtayo ng kastilyo sa buhangin noon ay instinctive na plasterer na ngayon. Halos wala akong ginastos sa panlabas na shower na ito, lalo na kumpara sa itsura nito sa perang nagastos ko. Ang lalagyan ng tubig dito ay gawa ko rin mismo. Ipinagpapatuloy ko ang paggawa ng bahay kung saan ang kabuuang gastos sa materyales, ayon sa plano, ay hindi dapat lumampas ng $1,000 ng United States. Magkano ito sa rublo? Nalilito na ako nitong mga nakaraang araw. Dahil sa matinding init matapos ang kakaibang lamig ng tagsibol, nagdesisyon akong mabilis gumawa ng panlabas na shower. At hindi gumastos ng metal o kahoy dahil luho na ang mga ito ngayon. Unang-una, bumili ako ng ganitong kaunting dami ng Penoplex. Ibig sabihin, extruded polystyrene foam. Halos lahat ay 3 sentimetro ang kapal at 3 piraso lang ang 5 sentimetro ang kapal. Dahil dito sa Gomel, wala akong nahanap na polystyrene foam na agad magaspang sa magkabilang panig, na tinatawag na Penoplex wall, kaya ginagaspang ko gamit ang metal brush ang Penoplex Comfort. Hindi ako tamad dito. Dapat magaspang ang ibabaw. 3 pirasong tig 5 sentimetro ang kapal ang idinidikit ko bilang base ng tangke sa bubong. Layunin kong magawa ang shower na hindi mas mahal sa komersyal na tangke ng tubig. Kaya naisip kong gawing integrated na tangke ang bubong. At dahil may karanasan na ako sa paggawa ng mga pader gamit ang paraang ito, at sigurado akong magagawa ko ito, agad akong nagsimula sa pinakamahirap na bahagi, ang paggawa ng bubong ng tangke. Pansamantala kong pinagdudugtong ang mga bahagi gamit ang tornilyo habang dinidikit, tapos tinatanggal ko ito dahil di kailangan ng metal. Kagaya ng dati, idinidikit ko ang polystyrene gamit polyurethane foam glue. Mas kaunti ang paglawak nito kaysa ordinaryong construction foam kaya mas madaling gamitin. Pinipiraso ko ng tamang sukat ang alkali-resistant fiberglass mesh para sa plastering. Halos pareho lang ang proseso gaya ng ginawa ko sa pader ng bahay na nagkakahalaga ng $1,000. Pati sa pader ng aming outdoor Euro comfort room gamit ang parehong teknolohiya. Gumagamit ako ng construction mix para dumikit ang styrofoam at mineral wool panel sa base kapag nag-i-insulate at naglalagay ng hindi pinatibay na layer. Mabibili ang mga ito sa lahat ng tindahan ng construction materials. Tinatangkang kong ilagay ang mesh sa mga kanto na hindi tuwid kundi may konting ikot at radius. Tulad ng nakikita, madali lang ito at kahit ang karaniwang tao na bagong gamit ng mason ay kayang gawin ang gawain. Kelya, ginagamitan ko ng spatula, tinatabas ng may ngipin na paleta, pinapantay at pinapakinis ng malapad na spatula para maging pantay ang itsura. Pagkatuyo ng unang patong, nilalagay ko agad ang pangalawa. Pinili kong gawin ang dobling armadura dahil sa responsibilidad sa proyekto. Ganon din ang ginagawa ko sa kabila. Ang lalagyan ay magkakaroon ng sukat na 1.5 ng 1.5 metro sa panlabas na sukat at ang loob nitong kapaki-pakinabang na lugar ay halos 2 metro kwadrado. Kapag nilagyan mo ng 10 sentimetro ng tubig, aabot na ito sa 200 litro. Ginagawa ko ang mga gilid na ganoong kataas para malagyan ng hindi bababa sa 15 sentimetro ng tubig at iyon ay 300 litro. Ibig sabihin, doble ito sa karaniwang tangke ng panlabas na shower. Ang mga pader ng tangke ay magkakaroon ng kaunting pagkahilig, bubong din kasi ito. Ang semento ay tumitigas sa loob ng 28 araw, kaya habang natutuyo pa, madali itong trabahuhin. Iiwan ko muna ang lalagyan para tumigas pa. Tungkol pala sa mga video ng paggawa ng bahay na $1,000 at sa euro na palikuran. Madalas akong nababanggit sa kwento ng 3 biik sa mga komento. Hindi ako tampurito at gagamitin ko ang mga salitang mula pa sa panahon ng Soviet. Maaaring tayo ay isinilang upang gawing realidad ang isang kwento. Pero ang realidad ay hindi dahil sa mahihinang materyales, kaya magiging marupok ang gusali, tulad ng sa 2 sa 3 biik. Sa kabaligtaran, magiging matibay ang gusali. Ang Penoplex, lambat at pandikit ay bumubuo ng composite na. Dahil mainit, kailangan basain ang tapos na trabaho. Matapos ayusin ang sahig ng balkonahe noong nakaraang taon, may natirang Penoplex na hinukay mula sa ilalim ng semento na nasira dahil sa sirang waterproofing. Ito ay Penoplex 35, modelo 2000 at 15 taon sa ilalim ng semento
1 taon sa labas nang walang takip. Mas matibay ito kaysa Penoplex Comfort at katumbas ng makabagong Penoplex Pundasyon. Kitang-kita na halos walang hanggan ang tibay ng extruded polystyrene foam. Ang mga marka ay naiwan lang ng bakal at kaunti mula sa araw. Madaling natatanggal ng metal na brush ko ang mga bakas ng pinakamalapit na bituin. Pinalitan ko ang mga butas na yero ng bago. Ginamit ko rin ang parehong teknolohiya sa balkonahe. At matapos ang 1 taon, maayos pa rin lahat. Pinaaalala ko, mapapanood ninyo sa YouTube channel na Awitin ni Yasha Kosiaka ang mga video tungkol sa bahay na nagkakahalaga ng $1,000, waterproofing ng balkonahe, outdoor na Euro toilet at iba pa. Mag-subscribe at pindutin ang kampanilya para walang mamiss. Maraming manonood ng aking channel ang labis na nalungkot noong 1 taon nang itinapon ko ang mga yero mula sa balkonahe. Sa bahay, lahat nagagamit at dumating din panahon nila. Idinikit ko ang shower foundation gamit ang maayos na Penoplex. Madalas akong tanungin ukol sa pandikit na halo at ginagamit ko rin ito. At ganito rin, at iba pa ay ginamit ko rin. Sinusubukan kong kunin yung mga naka-sale. Mas madali talagang magtrabaho gamit ang mesh na hindi naghihiwa-hiwalay kasi nakakainis at nakaka-stress gamitin ang ganitong mesh. Mas masarap magtrabaho kapag tama ang fiberglass mesh. Kayang gamitin ng professional kahit anong mesh, pero ako na-stress kapag nagkakahiwa ang mesh. Kamakailan ko lang nalaman na ang polymer sa ganitong adhesive mixtures ang nagpapatibay sa base layer, kaya tumitibay ang dikit ng penopolystyrene. Mas mabuti pang huwag magsugal at gumamit na lang ng tile adhesive o iba pa. Mahalaga ang reinforcing layer dahil dito pwedeng ilagay kahit anong finishing material pagkatapos. Hindi ko pa nagawang gumawa ng sarili kong mas murang timpla. Dahil nitong mga nakaraang buwan, malaki ang nagbago sa mga pangyayari. Kailangang magsumikap para mapanatili ang kita ng pamilya tulad noong nakaraang taon. Pero hindi pa namin ito nakuha, malaki ang pagbaba. Naglalagay ako ng pampatibay na patong, gaya noong 1 taon, gamit ang gravitational support ng planeta. Sinimulan kong pag-aralan ang mga pangunahing kaalaman ng intuitive na pag-scoot katuro. Ang may ngiping paleta ay nagbibigay daan para maglagay ng mga patong ng halo na pantay ang kapal. Hindi ko pa lubos kabisado gamitin ito, pero nagsisikap ako. Sa pamamagitan ng iba't ibang laki ng ngipin ng paleta, pwedeng maglagay ng iba't ibang kapal. Pero sa ngayon, isa lang ang meron ako para sa lahat ng pagkakataon. Paalala lang na kahit bagong tagapagtayo ay kayang i-plaster ang pader kahit naka-horizontal. Kahit mga bata namin ay nagawa ito. Kailangan lang ng kaunting oras para makaangkop ang katawan sa pagtatrabaho sa ganitong posisyon. Sa base, naglalagay ako ng tig-2 makapal na patong sa bawat gilid na may pagitan para matuyo. Natira pa rin ang plastic na rehas matapos ayusin ang balkonahe. Mas maganda gawin ang mga ganitong proyekto na parang isiningit lang. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa bakuran o sa lote, tapos bigla kang na-distract sandali. Kinuwenta at iginuhit ko ang pwesto ng mga pader sa base gamit ang tira-tirang 12x12M na plastic na cable channel. Gamit ang natirang pandikit ng tiles mula noong nakaraang taon, gumawa ako ng pahilis na mini-semento. Nilagyan ko rin ng 2 patong bakal ang mga dulo at base para tumibay. At para masigurado talaga ang tibay, nilagyan ko pa ng bakal na pampatibay ang mismong semento. Madalas akong tanungin kung pwedeng gawin at gamitin ang ganitong pader para i-insulate ang umiiral na bahay. Kung may existing na bahay na i-insulate, mas madali para sa akin ang tradisyonal na paraan. Idikit ang Penoplex sa labas ng pader at gumawa ng reinforced layer sa ibabaw nito para malagyan ng iba't ibang finishing na pantakip.
Ang ganitong pader tulad ng sa akin ay ginagawa kapag wala pang pader. Nagkaroon ng slope na mga 1.5 sentimetro kada metro. Sapat na ang slope na ito para mahila ng gravity ng ating, sa ngayon ay berde pa, planeta ang tubig at dalhin ito sa drainage pit. Bawat tao ay may natatanging katangian. Madalas kaming mga Belarus na pinupuna dahil sa ugali naming ang bahay ko ay nasa gilid. Totoo, hindi ito maganda, pero kung ang bahay mo ay pwedeng ilipat, yan ang tunay na super bahay. Ang tinatalakay dito na paraan ay talagang epektibo. Nagsimulang dumilim ang langit, kinuha ko ang bahay ko at umalis. Ito ang panlabas naming palikuran na ginawa noong 1 taon. Dahil inaasahan ko ang mabilis na paglilipat, hindi ko muna ito nilagyan ng hukay at hindi pa ginagamit. Hindi rin maginhawa magtayo ng paliguan sa tabi, kaya ibabalik namin ito sa dati kapag tapos na ang pagtatayo. Ang malinaw na bentahe ng pamamaraang ito ay matibay, matatag at madaling ilipat. Samantala, ang aming matandang aso ay nagbabantay sa bahay na nagkakahalaga ng $1,000. At ito sa amin ay tinatawag na sapadlo. Matagal nang pinutol ang ugat. Ang alulod ay direktang dumadaan sa Poso Negro, kaya hindi mo rin ito matatamaan kahit gusto mo. Kaunting graba at nagkaroon ng pagkakataon na maggamit ang 3 lumang gulong. Kaunti pang graba, konting construction debris, at tapos na ang alulod. Gamit ang kahoy na baras na may level, sinusukat ko ang lalim at mga palatandaan kung saan ipapantay ang ibabaw ng pundasyon. Tinatabunan ko ng manipis na buhangin ang napantay na ibabaw bago ilagay ang pundasyon. Pagkatapos, tinulak ko pa ng kahoy na baras ang lupa sa ilalim ng mga gilid. Napanatili ko ang tamang antas. Ilang sandali na patunayan ito ng ulan. Maraming gamit ang extruded polystyrene foam tulad ng insulation sa sahig, bubong, pader at balkonahe. Sinusubukan kong gawing matibay na construction material ang material na ito gamit ang mesh at manipis na patong ng murang construction mixtures mula sa pagiging simpleng insulator. Hindi rin ako tinatamad gawing magaspang ang mga sheet. Dahil di ko alam paano gamitin ang L-edge sa mga kanto, pinupul ko ito sa mga maikling gilid at pati sa isang mahabang gilid ng unang 4 na sheet. Nagpasya akong subukan gumawa agad ng mga pader sa patayong posisyon para sa bagong karanasan. Hunyo noon nang ipagyabang ng asawa ko ang unang ani ng mga kalabasa mula sa aming mainit at mataas na taniman. Ayon sa ilang kakilala kong manginginom, mahalagang makaraos sa tag-init hanggang panahon ng kalabasa para matagal ang pulutan. Sang-ayon ako sa kanila. Ang kalabasa, tulad ng patatas naming mga Belaruso, ay gamit sa maraming putahe. Kung umabot ka sa panahon ng kalabasa, makakaraos ka rin sa patatas. Ang patatas ang hari ng lahat at kung may kasamang tagay at chicharon, tunay na pangarap ng isang Belaruso yan. Sa madaling salita, kanta talaga. Pansamantala kong kinokonekta ang susunod na hanay ng Pinoplex gamit ang mga tornilyo sa mga sulok at ibaba. Kahit ganito pa lang, nalampasan ng gusali natin ang malakas na bagyo. Pinagdikit ko ang mga panel na may overlap sa sulok dahil tama ang pundasyon at sukat ng mga panel. Sa ngayon, parang nasa butika ang lahat, maayos at eksakto. Makikita rito ang unang subok ko sa paggawa ng pampatibay na layer sa mga patayong pader. Pinabilis ang video, pero maayos pa rin.
Inilalagay ko ang mesh sa ibaba at idinidikit sa pundasyon. Maaaring masabi na ang paraang ito ay isang makabagong pagpapatuloy ng tradisyonal na paraan ng paggawa ng bahay na tinatawag na mazangka na ginagamit na noon pang mga nakaraang siglo. Sa halip na balangkas, polystyrene foam ang gamit. Sa halip na tinadtad na dayami, fiberglass mesh. At sa halip na luwad, makabagong timpla ng plaster at pandikit. Lahat ay ayon sa klasikong paraan ng pagtatayo. Dumating na ang init, kaya mas ginanahan akong tapusin agad ang panlabas na paliguan para sa tag-init. Tinakpan ko ng plastik ang pahinga para hindi matuyo. Sa totoo lang, mahusay itong ehersisyo na kapag sinamahan ng agri-fitness, nakakatulong mapanatili ang pisikal na aktibidad. Gusto ko ring sabihin na nagustuhan kong magtrabaho habang may mga pader. Panahon na para iunat natin ang ating mga likod. Sa ganitong hilera, pwede tayong magtayo ng kahit anong gusali. Ang kinakailangang mga katangian sa init ay nakakamit sa kapal ng ginagamit na polystyrene foam at ang tibay naman ay sa kapal ng reinforcing layer. Mahalaga ang operasyon ng pagplaster at halos dito na lang nakasalalay ang buong konstruksyon. Hindi na kailangan ng palatandaan dahil sa manipis na patong, mahirap magkamali. Ilang milimetro lang ang kapal ng pampatibay na patong kaya mababawasan ng malaki ang materyales sa konstruksyon. Kung magpapatuloy pa ang pagkakaroon ng masasandalan, malamang ay maaari kang makapagtayo ng isang tore sa ganitong paraan. Ikinulong ako ng mga demonyo. Pinapatibay ko ang mga pader gamit 2 patong. Kung walang tangke sa itaas, sapat na ang isang patong na may fiberglass mesh. Idedekorasyon ko ang mga pader na parang ladrilyo. Hindi rin mahirap gawin itong parang kahoy, pero ang ladrilyo ay mas simbolo ng kasaganaan kaysa sa kahoy. Mas mahalaga ang pagpapasikat kaysa pera. Hindi ko alam kung matatawag bang life hack ang paggamit ng mga rehas na may mga pako na nakaayos ayon sa sukat at kapal ng ladrilyo, pero talagang nakakatipid ito ng oras. Ang gabay ay nakakabit sa mga pako, hindi sa pader, kaya pwedeng magguhit ng linya sa bagong semento. Marami ng paraan sa paggawa ng murang pantakip, kaya wala nang masyadong paliwanag dito. Isang kalahating sako lang ng tile adhesive at maraming buhangin sa ilog ang ginamit sa texture ng ladrilyo. Ang mga taniman, punong prutas, palumpong at damuhan ay kumukuha ng huling lakas mula sa atin, mga magsasaka, hardinero at mahilig sa tanawin. Tanging panlabas na shower lang ang tunay na nakakapagbalik ng lakas. Ang tubig na nakuha ang enerhiya mula sa araw ay tunay na makakapagbigay sa atin ng bagong lakas at magbubukas ng pangalawang hininga para sa mga bagong tagumpay at gawain. Nasaan ang pasukan? Kailangan ko ito. Matibay na ang istruktura natin, pero sa mga kuha, medyo nababaluktot pa rin ang materyales. Nagbago ang lahat nang simulan kong ilagay ang mga panloob na patong. Pati kamag-anak ko ay napasilip para makita ang himalang ito ng makabagong arkitektura. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangan ng balangkas, kaya mas madali ang lahat. Hindi ko nakakalimutang ipatong ang lambat sa pundasyon. Kung maibabalik ko lang ang panahon at alam ko ang alam ko ngayon, itinayo ko sana ang bahay na nagkakahalaga ng $1,000 kahit walang balangkas. Sa timog na hangganan ng Belarus, kumikislap ang mga kidlat buong gabi at kalmado lang ito pagsapit ng hating gabi. Pero ang mga kulog na hindi malapit at hindi rin ganoon kalayo na may kasamang malalakas na bugso ng hangin ay hindi na nakakatakot para sa aking itinayong bahay. Matibay na ang lahat at lalo pang titibay. Ngayong panahon, medyo matibay na ang bubong ng tangke at nilagyan ko ito ng 2 patong ng waterproofing na natira pa mula sa pag-waterproof ng balkonahe noong nakaraang taon. Mas mura ang malalaking plastic na tubo kaysa sa 50 na tubo para sa imburnal at sa tingin ko mahirap pang makahanap ng mas mura. Napagpasyahan kong gamitin ang mga ito para sa pag-frame ng lalagyan ng tubig. Madaling ikabit ang malinaw na polycarbonate para gawing greenhouse at mapabilis ang pag-init ng tubig.
Kumbinyente magdala ng ganitong materyales sa site ng konstruksyon. Habang papunta, dumaan ka sa hardware at bumili ng Penoplex, pandikit at lambat. Kumpleto ka na sa materyales para sa 1 o 2 araw. Pwede ka nang lumaban. Hindi mo na kailangan maglabas agad ng malaking pera, di tulad sa pagbili ng mabibigat na materyales na dinadala ng truck. Pinuputol ko ang itaas na gilid matapos tiyakin ang level. Sino ang nakakaalam, baka ito ay isang lalagyan. Pangunahing ensayo ito bago subukang gumawa ng swimming pool gamit ang murang composite na material na ito. Habang ini-install ang lalagyan sa bubong, may mga malulutong na murang hindi isinama sa video. Hindi rin gaanong magaan ang lalagyan. Nang tinanggal namin pansamantala ang frame, doon lang namin ito naiangat at nailagay ng tama. Pagkatapos, maingat ko itong idinikit. Agad na sinubok ng malakas na ulan sa gabi ang pagiging selyado ng bubong ng tangke. Gamit ang textured na roller at parehong mas malabnaw na halo, ina-apply ko ang syuba. Mura lang tapusin ang ganitong estruktura tulad ng ginagawa ko. Pwede rin gumamit ng mamahaling materyales, kaya hindi nakakahiya ang paliguan kahit sa high-end na subdivision. Bumili ako sa palengke ng shower para sa drum at ina-upgrade ko ito. Para sa akin, ang pagtuklap ng plaster sa polystyrene at pagkalipad ng buong harapan ng gusali ay dulot ng matinding kapalpakan at hindi pagsunod sa tamang proseso. Tayo, mga post-Soviet, ay madalas umaasa sa tsamba at padalos-dalos. Binubutasan ko ang kisame, walang pakiramdam. Biglang umagos ang tubig. Maaaring ako ang unang naglakas loob umakyat sa ganitong kataas na istruktura na may polystyrene foam core. Maliit man itong hakbang para sa tao, pero maaaring malaking pagtalon para sa sobrang murang konstruksyon. Pero parang may nagsabi na ng ganito dati, hindi ba? Dumarating na ang sandali ng katotohanan. Yehey! Okay na lahat! Tuyo na ang balahibong coat at maliliit na bagay na lang ang natitira. Sa ngayon, napuno ko pa lang ng 1 katlo ang lalagyan. Pero sa pakiramdam ko, kayang-kaya ng mga pader na to ang 1 toneladang bigat. Pakiramdam ko lang, susubukan ko pa sa aktwal na paggamit. Gagawin ko lang ang buong pagpuno pagkatapos ng 28 araw kapag nakuha na nito ang buong tibay. At higit sa lahat, tandaan natin na ang ating kaligtasan sa pagtatayo gamit ang sariling paraan ay nasa ating mga kamay lang. Kaya ang pinakamahalaga ay umasa sa tamang pag-iisip. Ang mga bahay sa Amerika na gawa sa kahoy at gypsum board ay abot kaya para sa maraming Amerikano, pero maaari itong itumba o tangayin ng buhawi. Oo, sila nagtitipid sa materyales, habang tayo hilig sa mamahaling materyales at teknolohiya. Kadalasan kahit 30 o 40 anyos na, nakatira pa rin sa magulang o umuupa lang. Para sa marami, posible lang makaipon para sa matibay na bahay pag 80 taon na. Para sa akin, mas mabuti na ang simpleng bahay pero ngayon na, kaysa sa napakatibay na bahay pero sa pagtanda pa. Mura at tapos. At huwag na tayong magtalo o kumontra pa. Nakatayo na, ayos na yon. Mukhang hindi kasama ang shower o palikuran sa presyong $1,000 ng bahay, hiwalay pa ang bayad para rito.
Kinabit ko ang malinaw na polycarbonate gamit ang strip, tubo at tornilyo. Ngayon, siguradong bibilis ang pag-init ng tubig dahil sa greenhouse effect. Mas mahal ito kaysa banyo, pero mukhang $1,000 talaga. Dahil extruded polystyrene foam ang ilalim at dingding ng tangke na mahusay na insulator, mas matagal mapanatili ng tubig ang init mula sa araw. Nagustuhan ko talaga ang resulta ng paglalagay ng gilid sa lalagyan, kaya ginamit ko rin ito sa gilid ng pintuan. Ngayon, hindi ka na magasgasan at mas matibay na rin. Astig talaga ang tubo ng imburnal. Paalala lang, bukod sa pagiging insulator, ginagamit din ang polystyrene foam sa paggawa ng disposable na tasa para sa mainit na kape at packaging ng instant food na pwedeng i-microwave. Mga laruan ng bata at iba pa. May uri itong plastic na tapos gawin ay ligtas gamitin. Gustong-gusto ng asawa ko ang shower, kaya tinulungan niya akong pinturahan ito sa loob. I-like nyo na ito. Mag-subscribe sa mga awit ni Yasha Kosyaka para malaman kung kaya ng shower ang 300 litro ng tubig. Mag-subscribe kayo sa Jenna TikTok, nasa ibaba ang mga link. Pindutin din ang kampanilya para ma-update ko kayo. Naway maghari ang kapayapaan sa buong mundo. Salamat!